Praise the Lord, ang manananggang wakas ay siyang maliligtas. Praise the Lord. At walang gagawin ng kaaway sa mga believer kundi sila ay panghinain, ba? Sila ay pagdudahin, at sila ay actually ilayo sa presensya ng Panginoon. Panghinain at impluwensyahan ng mga bagay ng mundo. Right? Pero ang salita ng Diyos ang nagpapanatili sa ating malakas. Kasi amen? It keep us, it strengthen us, and alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. At pag merong dumaraan sa atin sa mga pagsubok, yan man ay sa anyo ng sakit o karamdaman, yan ay itinutulot ng Panginoon na hindi yan sa walang kadahilanan. No? Ang lahat ng bagay ay may purpose. At ang layunin na yan ay tayo ay i-test. Yes, amen? Kagaya ng nadaanan natin noong nakaraan, ay titignan natin, sabi ni Apostle Paul, no? Apostol Pablo, I die daily, sabi niya. So, tayo ay titignan natin sa bawat sitwasyon, sa bawat pagkakataon o senaryo sa ating buhay na meron tayong dinaraanan, no? Merong pagtitest na naman sa atin, no? Iba't ibang klase ng testing. Titignan natin, Lord, anong gusto mo pong maganda gano'n ng espiritu, no? Anong gusto mo pong patayin, bahagi ng laman na ito na kailangan ko, ba? Kasi mas namamatay tayo dito sa pita ng laman, kagustuhan ng laman, mas nananalo tayo. Kasi amen? Mas pinapanalo mo to, mas hindi ka lumalago. Right? So, ayan ang dapat nating mapagtanto na tayo ay kailangang mamatay dito sa katawang lupa. Kasi simula nung pinag-aralan natin sa Genesis na nag-asawa na yung mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao na babae. Sa anak ng Diyos na lalaki, tumingin sila sa mga babaeng anak ng tao at pumili lang sila, hindi sila nag-pray na kung sino katadyang nila, sino gusto ni Lord, para sa kanila wala. Kung sino magustuhan nila maganda, kunin nila yun. Ay nagalit ang Panginoon. Sabi niya, hindi na ako makikipag-name sa laman, sa tao, sapagkat siya'y laman. Dahil ito'y may halo na ng dugo ng serpente, ito yung mga mainitin ng ulo, ito yung mayayabang, ito yung mapagmataas, ito yung hindi nagpapatalo. Right? So, sabi niya, hindi na ako makikipag-deal dito kasi naghalo-halo na yung tao. At tayo, nandito ngayon, tayo mga anak ng Diyos. Kasi amen? Pero, eto, anak ng Diyos, yung kaluluwa, right? Pinili ng Panginoon before the foundation of the world. No question. Walang tanong dyan. Drug addict ka man, gano'n kang sama, gano'ng karaming kasalanan mo, walang tanong kung anak ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Kaya amen? Tinawag ka niya, minahal ka niya, pinili ka niya, buwaba siya, at namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Kaya amen? Right? Pero, etong laman na to, ay merong nananalaytay ditong dugo ng hayop. Kaya amen? Dugo ng serpente, na iyan ay kontra sa kalooban ng Diyos. Right? Iyan ay tisod sa ating daan. Right? At ang ating layunin, dahil ito yung totoong tayo, hindi na ito eh. Right? Ang ating totoong layunin dito ay statue of a perfect man. Tayo masakdal, tapos kunin na tayo ni Lord. Yes, amen? Pero sa pagsasakdal na yon ay maraming balakid, maraming kalaban na dapat mong patayin. No? Many times, pag meron tayong katugali, meron tayong something nakapatiran, no, na hindi naging maganda, maayos, isip natin yung nanimig, kasi ganito, ganyan. Pero most of the time, 90% nun, ay kailangan, pinadaan ka rin ni Lord, sinadyan ni Lord, para hindi patayin mo yung kapatid mo. O dahil ganito siya, ganyan yung ugali niya. Yes, that's given, no? Marahil mas mataas kaysa sa'yo. Pero, pinadaan ka nila doon para patayin mo yung sarili mo. Pag hindi mo nakita yon, alam mo yung halaman o puno na hindi lumalago. Hindi lumalaki, hindi, bansot lang, hindi nagbubunga, right? Tatagalan kasi kadalasan naman ganun yung mga halaman na wala sa araw, di ba, nasa loob ng bahay. Diba? Naghahanap sila ng liwanag. Diba? Ang liwanag natin ay salita ng Diyos. Right? At ayan ang kailangan natin. Kailangan tayong masikatan ng araw. Diba? Ayan yung magpapahinog sa atin. Yan yung magpapalago sa atin. At yung hangin, yung araw, yung hangin, yung lupa, at yan ay nasa isang certain atmosphere, di ba? Yung isang itlog ng manok ay hindi yan mapipisa.
Mapipisa yan sa isang certain atmosphere, right? Hindi yan pwedeng mapisa sobrang init, maluluto yan. Hindi yan pwedeng malamig, mabubugok yan, o hindi pwedeng mabasa. Kailangan tamang init, tamang lamig. Sa tamang, ano na yan, ba kaya nililimliman yan sila? Ang magulang nila, ng inayin nila. Kasi dun sa tamang atmosphere, dun sila lalago. Right? Dun sila mahihinog o dun sila mapipisa. Ganon din ang mga believer, no? Sa tamang atmosphere, dun tayo lalago. Kasi amen? At malalago tayo sa tamang sinag ng araw, tamang ulan, tamang tubig, tamang soil. At iyan, lahat yan, mga kapatid, ay ang salita ng Diyos. No? Ang fellowship, ang awitan, ang patotoo, right? Ang mga nadadaanan nating pagsubok, ay dapat titignan natin kung ano, Lord, anong tinuturo mo po sa akin dito? Hindi ito nangyari nang wala lang. Ba yan, ngayon pa nangyari to? Di ba? Parang ganyan. Eto pa si sister. Ito pa si brother, sa dinami-dami ng tao. Ito pa yung nakatapak sa akin. Nakabangga sa akin or what? Di ba? Pero merong purpose si Lord doon. No? At ang laging purpose dyan ni Lord ay gusto niya na tayo lumalago. No? Pero pag nakita natin tayo yung mainit, napalabas natin tayo yung tama kasi makatwiran tayo, so mali yung kapatid. Right? Talo ka. Kasi amen, dumating kayo dun sa kayo dumating, sana naman hindi sa barangay, no? Sa pulis, dumating kayo kay pastor, na ipaliwanag mo lahat ng side mo. Walang masabi yung nakaharap nyo kay pastor. O, pastor, ako at siya. Di ba? Wala siyang nasabi, ikaw lahat may nasabi, panalo ka. Pero totoo, talo ka. Kasi, pinanalo mo to eh. Pero pag inabot mo yung kapatid mo, nagpakumbaba ka, inayos mong lahat, nagparaya ka, reserve, parang talo ka. Pinabayaan mo lang, hindi pinabayaran mo man lang, Brad. Dapat man lang sinabi mo na ganito, di ba? Talo ka. Pero actually, doon ka panalo. Kasi, amen, nakita niyo yung paradox, right? So, mas lagi kang panalo sa mga usapin na yan, sa mga whatever na yan, isipin mo, hindi ka lumalago doon. Lalago ka. Are you listening to me? Lalago ka sa panahong nasasaktan ka. Sa panahong may binabasag ka sa sarili mo. Sa panahong may pinaglalaban ka at meron ka dapat ipaglaban, pero hindi mo na pinaglaban, pinagpasa Diyos mo. Merong nangyayari sa loob mo na ikaw ay nagiging strong. Ikaw ay natutong magpakumbaba, magpatawad, at maunawaan ang mga bagay, at pagka-uwi mo sa bahay, na tila baga talo ka, doon sa naging usapan, kaharap si pastor, at ikaw na palabas na mali, pero pinanatili mong malinis ang iyong puso, mapagpakumbaba at humingi ka ng tawad sa Panginoon. Lord, may mga gusto sana akong sabihin at gusto sana akong iba to nakapangitan ng tao na yon. Pero hindi ko na lang sinabi kasi, Lord, sinaalang-alang kita. Sinaalang-alang ko na kapatid ko rin siya sa Panginoon. Sinaalang-alang ko na yung huwag magkagulo. Praise the Lord. At pagkatapos noon at nanatili kang nagpatawad, nagpakumbaba, alam mo pag-uwi mo, mga kapatid, ikaw ang may pinakapayapa at pinakamasayang puso. At sa kapayapaan mong yun, at sa pagpapakumbaba, ay merong ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Na hindi mo mararanasan yung gawa at kilos ng Panginoon yun kung ikaw ay nanalo doon sa digmaang yun. Sa labang pang tao. Pero dahil nagpatalo ka, nanalo ka doon sa bahay mo at lalo kang lumuhod, lalo ka pang umiyak dahil nasaktan ka at hindi mo na ipaglaban yung dapat mo sana ipaglalaban. Actually, doon ka nanalo. Alam niyo ba, sa nanalo ang ating Panginoon sa Kristo? Doon siya'y pinatay sa krus ng Kalbaryo. Nung pinaghahampas siya, pinagsisipa siya, parang talo siya. Ito yung hari ng mga hari, di ba? Ito yung Diyos ng mga Diyos. Sabi. Right? Pero nung pinako siya nun sa krus, sabihin mo ngayong hari ka ng mga Hudyo. Boba ka dyan. Sabihin mo sa mga anghel mo. Di ba? Ang sinasabi ng prophet, pwede niyang sabihin yun. Nakaredy lahat ng anghel. Siya may ari ng langit at lupa eh. Sabihin mo lang, nandito kami, gagawin namin abo lahat yung mga yan, gagawin namin unggoy, gagawin namin asin lahat yung mga yan. Sabihin mo lang, nag-aabang sila pero hindi, nanalo ang Panginoon. Bakit? Pagkamatay niya sa krus at hindi na humihinga yung katawang yon,
meron ng mga tinutubos. Yes. Praise the Lord. Amen. Meron ng mga kasalanang niligtas. Meron ng mapupunta sa impyerno at sa kapahamakan at walang kaligtasan. Pero sabi niya, ito yung plinano ko before the foundation of the world. Ito ang dahilan kung bakit ako naging tao. Ang mamatay ako para sa mga minamahal ko. Sa mga bahagi ko before the foundation of the world. So sana makita natin yan para bumilis ang rapture. Right? Praise the Lord. Pero mga kapatid, isang bagay yan ay wala nawang maiwan sa rapture. Right? Dahil hindi lumago doon sa mga dinaang pagsubok. Dahil tayo ay ano lang dito sa lupa, hindi tayo taga rito sa lupa. We are strangers and pilgrims. Ibig sabihin, para tayo mga dayuhan dito, mga bakasyonista. Right? So hindi tayo taga rito. So huwag mo lang ipaglaban yan, ibigay mo na, mahalin mo na, yakapin mo na, patawarin mo na, magpakumbaba ka na, magpasakop ka na, praise the Lord, at mahalin mo ang Panginoon. Mahalin mo sila. Then tapos ka na, wala kang kaaway. Right? So, yan ang isang laban. Kaya sinabi ni Brother Branham, pagtingin niya sa salamin, isa lang yung pinakamatindi at dakilang kalabang ko. Ayan, yung nasa salamin, ni Brother Branham. Right? So, huwag mo tignan yung iba, bukod kay Satanas, ayan talaga yan. Pero, si Satanas kasi nandyan eh. Kaya alam ni Brother Branham kung sino yung kalaban niya. Right? Pero yung anak ng Panginoon na nandun sa loob, meron siyang paglago na nangyayari sa panahong tayo ay namamatay, araw-araw, oras-oras. Right? So, praise the Lord. Sa umagang ito ay dadaan na natin ang isang paksa na tatalakayin natin patungkol sa Godhead. Pero bago yan ay tatayo tayo lahat. Babasahin natin ang salita ng Diyos bilang paggalang sa ating mga puso. Praise the Lord. At mamaya, pagtaas ng gawain, ay magkakaroon tayo ulit ng munting meeting, yung mga taga dito sa Batangas, patungkol sa ating paghahanda. Ito yung huli nating meeting para sa February 1 na darating. Tapos yung iba naman, pwede kayo magkantahan. Yung mga bata yata, practice natin ba? Alam, no? Dahil mag-aandog sila ng awit sa anniversary. Praise the Lord. So, panatili natin sa ating puso, mga kapatid, ang pasasalamat sa Panginoon. At yung February 1 na church anniversary is not just another gawain or masabing anniversary, maganda. Di ba pag anniversary may kainan? May kainan, medyo masarap yung pagkain, medyo maraming tao. Diba, hindi lang ganun yun. Ito ay araw ng pasasalamat sa Panginoon. Panginoon, pinapasalamatan ka namin at nais ka namin itaas sa aming buhay dahil hindi mo kami pinabayaan. Amen. Maraming panahon na dapat tumigil na kami pero lumayo na kami dapat, tumigil na kami at hindi na kami sumampalataya pero narito pa rin kami sa biyaya mo. Nais ka namin pasalamatan at kami nagpapatuloy. You're keeping us stronger. You're keeping us na mas maging mainit at mas maging malapit sa iyo. Pinapakain mo kami, hindi mo kami pinabayaan kahit kailan. Yan yung araw na yon. Kasi amen? Kaya narito ang aking buhay, narito ang aking patotoo, narito ang aking awit, ano man yan, ialay natin sa Panginoon. Right? Narito ang aking handog, yung pagkilos nyo, paghandaan nyo ng pamalengke, paghuhugas, pagpe-prepare, paglilinis, lahat yan ay nakikita ng Panginoon. Praise the Lord. So, ibigay natin yung buong buhay natin sa Panginoon. Hindi natin alam kung bago mag-February 1, church anniversary, may church anniversary pa ba o nag-rapture na nun? Di ba? Namamalengke ka nun, no? Habang namamalengke ka para sa church anniversary, nag-rapture na, di ba? So, yun ang pinakakaasam natin. Kasi, amen? Ang tayo ay kunin na ng Panginoon, iwan na natin sa libutang ito. Pero hanggang hindi pa dumarating ang Panginoon physically, praise the Lord, literally, nagpapalit tayo ng katawan, hindi pa, praise the Lord, ay magpapatuloy tayo sa paglingkod sa Panginoon. Habang ang kaaway, ang salibutan nagpapatuloy din sa mundo, sa kanyang ginagawa, tayo, mga banal, mga anak ng Diyos, nagpapatuloy sa Panginoon. Kasi, amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. 1 Timothy chapter 3, verse 16. Thank you sa tubig, brother. Kung mo bibili nito ba? Galing sa bulsa mo? Brad, kaya na yan, Mansion Chad. God bless, God bless. 1 Timothy chapter 3, verse 16. Mga maliit na bagay, hindi yan nawawalan ng saysay, praise the Lord. At yan nakakalagpas sa ating Panginoon. Lahat ng ginagawa nyo, pag-pray nyo, sa mga pupunta rito, sa akin, sa mga kapatid, kaya salamatan natin yung mga kasama ko sa Pasig. Marami-rami ka mga yan. Palakpakan natin yung mga taga-Pasig na nagpunta rito. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. 1 Timothy chapter 3, verse 16. And without controversy. Wala nang pagtatalo-talo.
Wala nang usap-usapan. Great is the mystery of godliness. Dakila ang hiwaga ng pagka-Diyos. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Katulad natin nasa laman, tao. So, hindi pangalawang Diyos o ibang Diyos, kundi it's the same God manifested in the flesh. Can you say amen? Justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles. Tayo yun, ipinangaral siya sa atin, mga hintil. Believe on in the world, received up into glory. Pag-uusapan po natin ay Godhead. And I don't know if this will be a part 1, magkakaroon ng part 2, but tututukan natin yung God's and Morphe. Kasi merong condescending of God, pero puntahan natin yung God's and Morphe. Titignan natin kung ano yung in Morphe ng Diyos. Okay, tayong yuyuko at mananalangin tayo sumandali bago humingi tayo ng gabay sa at patnubay sa may akda ng aklat natin binasa. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat sa kalusugan ng bawat isa. Salamat sa mga pagpapala mo na lagi mong binibigay sa bawat isa sa amin. Salamat, meron kaming gana upang kumain. Dahil walang kabuluhan ng pagkain kung wala na kaming ganang kumain. Salamat sa buhay na ito. Salamat sa lahat ng pagpapala mo. Salamat po sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa kagalingan, sa kalakasan, sa kalusugan. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok. Salamat, pinagtatagumpay mo kami. At salamat sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba po sa iyo. Inisin mong bawat isa sa amin. At kami hugasan mo at puspusin ng iyong banal na Espiritu. Salamat sa mga awitin kanina. Panginoon, naghanda para sa pagdating ng iyong salita. Bless mo ang bawat isa sa amin. Bless mo ang iyong salita na aming pag-usapan. Bless mo aming mga tainga, Panginoon. May you bless your little servant. We love you and thank you. In Jesus Christ's name. Everybody says, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige, makamit na kayo ako po. God's and Morphe. Praise the Lord. Ano ba yung Enmorphe? Ano ibig sabihin ng Enmorphe? Balikan natin ito. Ito yung mga isa sa mga mahalaga at importanteng basic na katuruan na dapat nating malaman, no? Marahil alam na ng bawat isa, pero ito yung matatag sa bawat isa natin para sa mga susunod na ating tatalakayin ay meron tayong pundasyon. So, what is Enmorphe? Preaching ng prophet no 1964, the mighty God unveiled before us. Ang sabi niya, we find the word Enmorphe in Greek, which means, kasi lagi binabalikan yung Greek, no? Yung Griego na doon galing yung salin bago sinalin sa English, no? Kasi iba't ibang mga kataga na magkatunog, yung sinabi nga ni Pastor na board, tapos board din. Ano bang board dyan? Board of trustee, board of deacon, board ring, ano bang board dyan? Blackboard. Blackboard o naboboard. so, madali ang i-translate yung gano'n. Pero yung kahulugan, minsan, no? Magkasing salita sila pero magkaibang kahulugan, no? Meron tayong iba na na salita na magkaparehas, no? Wala akong maisip. Tapos, nakikwento ako, yan, nakikwento tayo. Alam niyo yung nangyari, tapos ganito, di ba? Tapos. Pero may salita rin tapos, natapos na. Di ba? So, pag sinulat yun dito, ano bang tapos yun? Dahil babalik kayo sa Greek, ano ba talaga yun? Kasi sinalin yan dun sa sa English tapos sinalin sa Tagalog. Meron ngang nasalin sa English na eagle Pagdating sa Tagalog, naging uwak na Di ba? So, kailangan babalikan yung Greek. Kaya, importante yun, no? Kaya, makikita yung sa mga preacher, binabalikan nila yung Greek word kung saan ba talaga kung ano. No? So, we have find the word Enmorphe in Greek, which means the unseen was made visible. So, isang bagay na hindi nakikita, biglang nakita. Okay? So, ewan ko, may napanood kayong dating mga pelikula na ewan ko na nangyari, nakainom ng gamot or in-injection na hindi na siya nakikita. Hindi siya nakikita. Yung, basta yun. Di ba? Di ganyan, hindi na siya nakikita. Ngayon, pero taong-tao siya, kaso hindi talaga nakikita na kasi yan siya in-inject sa kanya. Ngayon, malaman mo nandyan sa pagka, nilagyan mo ng kumot, ganyan, nakaganon siya. Di ba? So, doon. O kaya, nilagyan mo ng pinturang itim, tinapuna mo, di ba? O kaya, bigla mo nasagi, doon mo na nandito pala siya, parang ganyan, no? So,
nung nilagyan siya ng dinamitan siya, nilagyan siya ng nagkaroon siya ng barong o tawag dito na praise the Lord. Hindi tayo mararapture sa panahong ito. Listen hindi, ang bride ay hindi mararapture sa panahong ito kung di siya kumakain sa mensahe ng propeta. Kasi tayo yung mga tao sa panahon at merong propeta sa panahon. Kung nandun tayo sa panahon ni Martin Luther, makikinig tayo kay Luther. Kasi si Luther, ang bibig ng Panginoon, ang tinig ng Panginoon sa panahon yun. Di ba? Kaya sila Martin Luther noon, naninigarilyo pa sila kasi hindi naman hayag yun eh. Na bawal manigarilyo at mag-inom at magmadyong. Yeah? Pwede pa yun. Ang nakita ni Martin Luther, grabe ang kalokohan ng Katoliko sa atin. Niloloko tayo. At ginawa tayong sunod-sunuran, tinago ang Biblia.